Di ibig sabihin nagkita ulit kayo ng mama mo. Kamusta naman yung pagkikita niyo ng mama mo ulit? Ayos lang naman po. Niyakap niya po ako. Tatanungin kita, yung pakaramdam na ramdam mong nanay mo siya o hindi? Hindi po. What if yung mama mo may kakayanan na pag-aralin ka ng kolehiyo pag dumating yung time na yun at gusto niya doon ka, tatanggapin mo ba? Hindi po. Sa papa mo ayaw mo lumapit? Alam ko naman po hindi magbibigay. Kahit lumapit ka? Nga po. So ngayon, kasama ko na si Ivy. Kamustahin ko muna, Ivy. Kamusta naman ang araw mo? Ayos lang naman po. Ay, anong pinagkaabalahan mo ngayon? Nagpunta po kami ng bayan. Binisita po namin si Rian, yung namatay po. Ay, yung pinsan mo? Opo. Binisita niyo? Si papa niya nakabisita na hindi pa? Nakabisita po, kasama po namin. Ay, kasama niyo? So, balita ko, Ivy, nag-uwi ka sa mama mo? Hindi po, sinamahan ko lang po si ating mag-enroll sa Laguna. Pero pumunta ka sa mama mo? Opo, sumili po. Kasi kasama po si mama pagpunta sa school ni ate. Kumusta na pagkikita? Di ibig sabihin nagkita ulit kayo ng mama mo? Kamusta naman yung pagkikita niyo ng mama mo ulit? Ayos lang naman po. Niyakap niya po ako. Niyakap ka niya? Opo. Ano sabi? Hindi niya napanood yung video mo, napanood niya? Hindi ko lang po alam. Siguro po hindi. Wala po siyang nababanggit eh. Wala siya nabanggit? Wala po. Pero nung nagkita ka, niyakap ka naman niya. Opo. Ano sabi niya sa'yo? Wala po. Wala siya sinabi man lang? Ay, ganun. Basta niyakap ka lang niya. Yung ate mo na nakita namin dito nung nakaraan, doon siya nag-aaral. Opo. Nasa puder siya ng mama mo? Opo. Oh, ganun. Eh, bakit ikaw ayaw mo doon? Ayoko po. Ha? Ayoko pong iwan ng lola. Pero inoferan ka ba ng mama mo? Hindi. Inoferan? Inoferan ka niya? Nag-offer ba siya sa'yo na anak, dito ka mag-aral? Hindi po. Kasi alam naman niya po na di po ako sasama. Ay, ganun. Opo. Dahil mas gusto mong kasama si Lola. Opo. Grabe ang pagmamahal din na Evie sa lola niya. Siyempre, wala na nga naman ibang kasama si lola niya dito. Kapag kayang tito mo umalis dito, nagtrabaho na ulit, wala na kasama si lola dito. Wala na po. Ano? Okay. Pero anong pakaramdam mo naman at nakita mo ulit yung mama mo? Masaya naman po. Masaya ka naman? Na nakita ko ulit siya. Ano yung pakaramdam bilang hindi ka sanay na may ina na nandyan? Naiilang po. Naiilang ka? Ilang po. Ay, alam mo yun yung feeling na parang ibang tao, ganun? Ganun ba? Tama ba? Parang ngayon ko lang po nakita, ngayon ko lang po nakakalos ganun. Ganun yung pakaramdam mo? Opo. Parang hindi, ano ba, tatanungin kita, yung pakaramdam na ramdam mong nanay mo siya o hindi? Hindi po. Ay, ganun? Opo. Okay, so hindi natin masisisi si Ivy guys kasi simula isang taong gulang at Siyam na buwan po. Hindi na niya kasama yung nanay niya. So talagang possible, hindi talaga siya sanay. Ano? Hindi po talaga. Okay, pero nagbanding ba kayo? Hindi. Hindi, ginala niya po ako sa SM. Ginala ka? Opo. Kasama yung kapatid mo isa? Opo. Ano, kumain kayo? Kumain po. Pero doon, habang sa mga ganong pagkakataon? Ilang din po. Ay, Hindi ilang ko ka lang pa rin? po alam kung bakit ganun. Grabe guys, ano? Pero hindi ko na-expect na nung araw na pagpunta namin dito ay magkikita ulit kayo ng nanay mo noon, yung mga time na yun. Hindi. Pero yung pagkikita nyo pa, ay hindi pala talagang ang pinaka-purpose ay para magkita kayo. Hindi po. Sinamahan ko po si ating mag-enroll kasi samahan ko daw po siya. Sabi po ng papa ko para daw po bumalik. Bumalik po ulit dito. Pero mag-aaral siya doon, Opo. sa mama mo na. Dito po muna magbabakasyon. First time niya yun na mag-aaral doon? Hindi po. Doon na talaga siya Simula dati po nung pa? grade 8. Okay. Ay, grade 9 po pala. May tanong lang ako, Ivy. Bakit yung ate mo nasa kanya? Bakit ikaw, simula ba nung bata siya nandun na? Hindi po. Nung mag-grade 9 lang po. Mag-grade 9? Pero dati nandito din siya kasama mo? Opo. Okay. Siya, pumayag siya na doon. Naglayas po yun. Parang naglayas? Nagkagalit po sila ng lola ko. Tapos pumunta po siya sa aking mama. Kaya nangyari yun. Kaya nangyari na doon na siya pinag-aral. Ay, ganun. Ano naman nasabi mo sa ate mo? Simula ata bata siya. Si lola mo din ang nag-asikaso sa ate mo. Kayo, hindi naman kayo nagtalo. Hindi naman kayo nagkasagutan. Nagtatalo naman po, pero hindi naman po ako nalayas. Hindi, ibig sabihin ko kayo ng ate mo. Nung ginawa niya yun. Hindi po.
Hindi kayo nag-usap? Hindi po. Okay, wala man lang bakit mo ginawa yun. Si Lola yung nag-alaga sa atin tapos ganito ganyan. Wala naman, di mo siya Hindi nag-usap. naman po. Okay. So akala ko nga, sabi ng Lola mo, akala ko ikaw yung magpapa-enroll doon. Hindi po. Okay. Pero nung araw na pumunta kami dito, kailan kayo bumalik? Siguro, yung araw din po yun. Mga nakarating po kami din mga mag-aalas 6 po. Mag-aalas 6 na ng hapon. Opo. May pabaon ba sa yung magulang mo? Binigyan po ako ng 500. Ng mama mo? Opo. Kahit pa paano, binigyan ka ng mama mo, no? Paano yung mga kapatid mo doon, nakasalamuha mo ba? Opo. Close naman kayo? Hindi gayon din po. Naiilang din po. Naiilang ka din? Ba't ilang taon na ba ang panganay ng mama mo doon? Yung tunay, yung kapatid ko lang po sa ina ay grade 5 lang po ata. Grade 5 lang. Ilan ba ang anak ng mama mo doon? Dala po ng asawa ng mama ko, 3 po ata. O 1. Basta magkakasama po doon ay madami po eh. Hindi ko lang po alam Madami kung sila. magkakaano sila. Pero sa nakita mo, Ivy, sa status ng buhay ng mama mo, kamusta sila? Dikit-dikit po ang bahay, tas siksikan po sa isang bahay. Ano daw ang hanap buhay nila ngayon? Hindi ko lang po alam. Hindi ko naman po natatanong eh. Hindi mo natanong. Hindi po. Ay, ang alam ko lang pong trabaho ng mama ay nag-aalaga po ng bata. Yun pa rin, ang trabaho niya hanggang sa ngayon. Opo. Pero ikaw ba, Ivy, na-look forward mo ba na someday pupunta ka din sa mama mo para magsabing doon ka mag-i-stay? Siguro hindi po. Dito po talaga. Hindi mo talaga nakikita na darating yung panahon na ganun? Hindi po. Paano na lang kung dumating na yung time ni nanay? Dito pa rin po ako. Dito ka pa rin? Opo. Grabe. Iba yung pagmamahal mo din kay Lola, no? Kasi siya nagsakripisyo sa lahat sa'yo, no? Opo. Simula po pagkabata. Kaya, kumbaga, kahit naman siguro ako, kung ako nasa kalagayan ni Ivy, na ganun yung gawin sa akin ng magulang ko, tapos yung lola ko yung nagsakripisyo sa akin, siguro pipiliin ko din na dito, kahit nasabihan ako ng magulang ko na kukunin na kita, ganyan, pipiliin ko pa din dito na samahan yung lola ko, di ba? Na lalo, okay lang siguro kung ang Ivy, kung ang lola mo may asawa pa, Opo. tapos may mga anak pa na nasa poder niya, siguro okay lang. Ano? Kaso po siya lang po talagang nag-iisa dyan. Kasama lang po yung tito ko. Okay. So, kumusta naman ang tito mo? Yung nakaraan nakausap ko, kumusta pagbisita niya kanina? Ayos lang naman po. Umiyak na naman siya doon? Hindi naman po. Hindi naman? Okay. So, kaya, isang buwan na lang, papasokan na kayo? Oo nga po. Ano? Isang buwan na lang, may mga gamit ka na ba? Wala pa po. Wala pa? Okay, nung nakaraan napag-usapan natin tungkol sa uniform mo, diba? Nasabi mo yung pa rin yung gagamitin mo? Opo. Okay, ano ba yan? Binibili? Binibili po. Binibili, hindi na siya yung as in papatahi pa? Hindi na po. Binibili lang talaga? Okay. So sige, hayaan mo at bago magpasukan, mali mo makapunta ulit kami dito at si Commander kakausapin ko tungkol sa pag-aaral mo, no? Para kahit paano makatulong kami sa pagpasok mo. Ano? Okay. Di ba grade 10 ka na sa pasukan? Opo. Ano ang plano mo sa ano ang plano mo kapag dumating ka ng senior high? Kung saan ba yung school mo? Diyan ka pa rin? Hindi yan pa rin po kasi may senior high po sa Palahanan. May senior high doon sa mismong school mo ngayon? Opo. May senior high doon? Opo. Okay. Paano, Ivy? Ikaw ba, hindi ba pumasok sa isip mo na alam mo yun, kapag magkulehiyo ka, sabayan mo ng, pwede mong sabayan ng part-time job, ganyan. Naisip mo rin yun, hindi? Naisip po. Naisip mo yun? Opo. Para lang, kumbaga, para makaalalay dun sa ano mo, no? Sa pag-aaral Sa pag-aaral po. Kahit mo. po paano. What if, Ivy, may isa pa ako sa yung tanong. What if yung mama mo may kakayanan na pag-aralin ka ng kolehiyo pag dumating yung time na yun at gusto niya doon ka, tatanggapin mo ba? Hindi po. Hindi mo talaga tatanggapin? Hindi po talaga. Paano kung nung time na yun wala na si nanay? Okay lang po. Andiyan naman po ang tito ko. Nabanggit mo sa akin nung nakaraan na
Wala ka namang tampo sa nanay mo. Wala naman po. Pero yun nakikita ko siya parang mayroon ka pa din na kinikim-kim dyan sa loob mo. Di ba? Kasi di ba sabi mo nga, lahat kung ano man i-offer sa'yo ng mama mo, hindi mo tatanggapin. Paano kung dumating nga yung panahon na kaya na niya ikaw pag-aralin? At yung sinanay naman ng time na yun ay dumating na sa punto na nakaigad na o ano man, huwag naman sana maabutan pa niya yung pagtatrabahuhan mo. Sana nga po. O kaya naman kung buhay pa man si nanay nun, kaya ka nga pag-aralan ng nanay mo, hindi mo pa rin tatanggapin. Hindi pa rin po talaga. Alam mo Ivy, nakikita ko siguro hindi mo lang masabi pero may tampo ka pa rin sa magulang mo. Meron pa rin, meron pa rin. Ano? Hindi mo lang siguro masabi sa amin. Baka po. Kasi kung wala kang tampo sa magulang mo, siguro kung offeran ka ng mga something na ganun, unang-una makakasama mo sila, makakabanding mo, yung mga panahon na wala sa yung mama mo, mangyayari yun, kasama mo siya, tapos pag-aaralin ka niya. Pero ikaw, ayaw mo i-accept yun. Ayaw po. Pwede naman po siyang tumulong, pero dito po ako. Hindi po ako pupunta sa kanya. Okay. If ever man na tulungan ka niya sa Opo. pag-aaral, Dito po. tatanggapin mo. Pero dito ka mag-aaral. Opo. Okay. So, hindi natin masisisi si Effie nga. Sabi ko kasi, lahat din kasi ng memories ng simula pagkabata niya dito nabuo. No? Dito nabuo sa lugar na to. Ikaw ba, Effie, simula nung nag-aaral ka, di ba hindi ka nakatanggap ng financial sa mama mo? Nito lang, bago lang? Opo. Pero sa papa mo, simula nung nag-aaral ka, nakakatanggap ka? Nakakatanggap naman po. Nakakatanggap ka din naman. Okay. Pero nung simula nung nag-aaral ka, yung school ba na dinadaanan namin doon, yun ang paaralan mo? Opo. Ano yun, nilalakad mo lang yan? Nilalakad po namin. Medyo malayo din yun, di ba? Opo. Anong oras ka dito umalis? Ano po, maagang maaga. Mga anong oras yan? Siguro po mga 5:30 ganun. 5:30? Tapos nakakarating ka sa school anong oras? Mga 6:30 po. Okay, almost an hour. Lakarin ano kasi malayo talaga. Malayo yun po talaga. Oh, grabe. Wala kang service? Wala po. Sino kasabay mo naglalakad dito papasok? Ang ate ko po. Tapos yung mga tropa po doon. Ang ate mo na, nag-enroll doon. Opo. Dati po siyang dito po talaga na. Paano yan ngayon? Wala ka ng ate na makakasabay dito. Pagpapasok, May kasabay naman po akong pinsan ko. pinsan mo. Doon po ako na-service. Pati pa uwi lakad. Opo. Oh, grabe. Ano? Guys, yung tinutukoy kasi ni Ivy na school, malayo po yun. Doon pa sa labasan yun. So si Ivy nilalakad doon niya yun. Papasok almost an hour bago makarating doon. Tapos pa uwi. Ganon din. Kaya pala ibig sabihin, hindi ka, kumbaga nagbabaong ka talaga ng pagkain. Kasi hindi kaya ng uwian Hindi po. ng tanghali. Ano? Hindi po. Hindi naman po pati uwian ng tanghali. As in po talaga, whole day. Whole day. Opo. Pero may break time sa tanghali. Meron po. Ilang oras yun? Isa lang? 40 minutes po. 40 minutes lang? Okay. Sa paglalakad mo pa lang yun, papunta pa lang dito yun, wala na, ubus na. No? Ivy, sa pagkakatanda mo, may tatanong ko sa inyo, sa pagkakatanda mo ba, nung nag-aral ka, ano yung pinakang masarap na maaalala mong naranasan mo sa pagpasok? Like, may baon akong ganito, may baon akong ulam na masarap na ganito. May natatandaan ka ba? Wala po. Wala, di ibig sabihin halos lahat ng pagpasok mo, talagang ang kadalasan mo lang na nababaon kung ano yung sinasabi ni Lola mo. Opo. Yun lang po talaga. Simula nang mag-aral ka? Naiiba lang po pag may budget. Anong kapag, halimbawa may 4-piece kayo, Opo. ano ang nauulam mo kapag ganun? Manok po, tas yung mga dilata. Ganun po. Manok dilata. Pero yung mga time na sinasabi mong nag-uulam ka ng, ano yung pinaka-worst na nadadala mo? Ng tuyo? Nakapagbaong ka ng tuyo? Opo. Ha? Nakapagbaong ka, no? Kapag ka ganun, di ba kasabay mo yung mga kaklase mo? Nasabi mo na iba talaga.
Paano yung nakikisalamuha ka sa kanila? Hindi po. Nung LM po, hindi po ako nakikisalamuha. Paano yung nakabukod ka? Kumakain ka ng nakabukod? Opo. Bakit? Nakakaya po kasi. Ay, as in po, baka po pagtawanan ako, ganito, ganyan. Ah, okay. Yun ang iniisip mo. Hindi naman po natin masasabi ang reaksyon ng iba. Okay, so kasi gano'n naman talaga iisipin mo kapag estudyante ka. Aminin natin sa sarili natin. Kapag tayo ay halimbawa nagbaon lang tayo ng tuyo, tinapa. Nandun din yung may, kumbaga parang may ilang ka din na sumama dun sa mga klase mong alam mong meron sa buhay. Kasi bukod dun ang isipin mo baka pag-usapan ka na which is makaka-apekto yun sa'yo sa pag-aaral mo, di ba? Parang ayaw mo nang pumasok ulit bukas kapag alam mong ganun ulit yung ulam mo, di ba? Tatawanan ka na naman. So yun yung ibig mo sabihin. Apo. Paano yun? Sino kasabay mo kumakain ng mga oras na yun? Mag-isa lang po ako. Ay, ganun. Grabe. Pero habang yung mga klase mo magkakasama sila, Opo. nung mga time na nag-aaral dito yung ate mo, hindi ba kayo sabay? Hindi po. Magkaiba naman po kasi kami ng grade. Hindi ba sabay ang break time nun? Sabay po. Eh, syempre po, may iba po siyang ka-circle of friends. Ah, okay. Tapos iba naman yun sa'yo. Opo. Pero ngayon, Ivy, if ever magbabaong ka pa din ng ganun, kagaya pa din ba ng dati na kailangan mong bumukod? Hindi na po. Bakit? Kasi masasabi mo kung tunay sila pag di ka nila pinagtawanan Ibig sabihin mo, may mga kaibigan ka na ngayon na tunay. na tunay. Opo. Na kahit ano man yung meron ka, okay, tanggap nila. Opo. Okay, pero ito mga kaibigan mo ba na sinasabi mo, meron sila sa buhay? O same situation mo? Meron naman po, pero may ka-same situation po. Meron din. Okay. Sige Ivy, ganito but before magpasukan, basta babalik kami dito para makatulong kami sa pagpasok mo ha, kahit pa paano. Tapos si nanay, ngayon nakikita ko wala sa inyo nagtatrabaho. Wala nga po. Paano yung pamumuhay nyo, Ivy, ng ganito? Nakikita ko kasi pinagmamasdan ko kayo. Si nanay nandito lang naman, alam ko walang trabaho. Ikaw estudyante pa. Yung tito mo na aksidente, walang trabaho. Paano yung pagkain nyo? Itong mga panahon na to. May mga budget pa naman po na pinagkakasya. Saan ang galing yun? Nung trabaho po yung tito ko, nung tumigil. Kahit pa paano may naitabi siya? Opo. Eh di ba namatayan siya? Opo. Ano na? Tigtigay may mga nagbibigay po na Natulong. Okay, kaya kahit pa paano yung pinagtrabahuhan niya, may natira pa. Opo. Paano pag naubos na at wala pa rin magtatrabaho? Yun lang po ang hindi ko masasabi. Sa papa mo ayaw mo lumapit. Alam ko naman po hindi magbibigay eh. Kahit lumapit ka? Opo. Ayun lang. No, kasi yung papa mo nandiyan lang naman, di ba? Opo. Pero kung lapitan mo, wala ka din makukuha ng tulong. Hindi. Pag po lasing, Ay, ganun. Paglasing. opo, nagbibigay. Pero pag hindi, Hindi po. paano yung ibang relatives nyo? May iba pa bang nakapalibot ditong kamag-anakan nyo? Wala na po. Wala na. Nasaan yung ibang kamag-anakan ni nanay? Malayo po. Malayo. Iniisip ko lang guys kasi, paano kaya to sila Ivy kapag ka dumating yung point na alam mo yon, yung kagaya na sabi niya maubos na yung budget nila, na alam kong wala nagtatrabaho sa kanila dito. Ito pinsan mo, iniwan din daw to. Sinawanan din po ng ina. Nagkagalit po sila ng papa. Ha? Nagkagalit po sila ng papa. Nasaan ang papa mo? Na nagtatrabaho po. Ngayon sinasabi ko guys, itong bata na tong kasama niya, iniwan din po ng magulang to. So lahat sila dito nasa poder ni nanay, wala pang mga trabaho. Kaya yun yung isa sa iniisip ko. Kasya ba? Okay. Kuwawa to guys sila. Promise, kuwawa to kapag dumating yung punto na naubos na nila kung ano man yung budget na meron sila ngayon. Kasi 4 piece lang inaasahan mo. Opo. Kailan dumarating ang 4 piece every 2 months po. magkano yun binibigay sa'yo? Ang bigay po ay 3,700. Grabe, 3,700 sa loob ng 2 buwan. Grabe no. Samantalang
sa mga, alam niyo yun, sa parang sa kagaya namin na napakaraming obligasyon o responsibilidad sa buhay, parang yung 3-7, isang araw lang sa amin yun, na ibabayad lang namin yun sa bayarin. Pero sila, ina-allowance nila yung sa loob ng 2 buwan. Yun yung ina-allowance nyo? Opo. Grabe, no? Pero sige, Ivy, ganito. Magkano ba ang binabaon mo ulit kapag pumapasok ka? 150 po. 150 sa loob na ng isang Sa linggo, linggo. sabi mo, di ba? Opo. Okay. Kakausapin ko rin si Commander na kung mapag-usapan namin na maging scholar ka din namin. Ha? Tatanggapin mo ba ang tulong namin? Siyempre naman po. Okay. So, hindi naman kasi ganun kalakihan pa ang gastusin ni Ivy sa pag-aaral. Diba? Opo. 150 nga kaya niya pagkasaya ng isang linggo. Kahit magbaon ka mo lang na, wag namang 150 sa isang linggo, no? Kasi grabe naman yun. Parang ako, hindi ko alam kung kaya kong pagkasayan sa loob ng isang linggo yun. Kasi syempre, mahirap mag-aaral na walang laman ng tiyan. Kailangan busog tayong nag-aaral. Parang nahihirapan dumaan yung mga sakyan doon. Kasya naman. Okay. Bakit daw? Wala. Bibigyan kitang pangdagdag sa panggastos mo. Baka mo. Para sa ganun si nanay, binigyan ko naman siya ng pera nung isang araw. Pero alam ko, saglit lang yun maubos kasi ilang kayong kumakain dito. Ikaw ba marunong ka na mag-budget ng pera? Meron na po. Marunong ka na? O if ever man na mapag-usapan namin yung tungkol sa pag-aaral mo, gusto ko ikaw din mag-manage ng para na sa ganun matuto ka, ha? Para pag sa paglaki mo, pag may trabaho ka na, alam mo kung paano i-manage yung pera. Kasi 'di ba sa pamilya ang nagma-manage ng pera, babae. Opo. Para pag nagkapamilya ka man soon in the future, alam mo kung paano i-manage yung pera, 'di ba? Okay, sige. Ganun lang gagawin natin. Kamustahin natin si nanay, puntahan natin. Tara. Baby. Ano pangalan mo, Toy? Gabriel Aguila po. Ha? Gabriel. Gabriel Aguila? Opo. Asan yung mama mo napunta? Doon po, nakita po ng tito ko sa gasolinahan. Nagtatrabaho? Opo. Anong gusto mo sabihin sa mama mo? Dali. Hindi mo umauwi ka na. Gusto ko po makita yung mama ko. Gusto mo makita? Opo. Puntahan natin, gusto mo? Ha? Saan gasolinahan yun? Doon po. Sa may palahanan. Sige, Toy. Minsan pupuntahan natin yung mama mo, ha? Gusto mo makita siya, no? Grabe ang nito, guys, mga bata dito. Pare-paras iniwan ng magulang. Ito. Tapos si Ivy. Para silang pinagsama-sama Yung dito namatay sa din po. Iniwanan din po. Yung namatay, ganun din. Ala. 3 kayo ditong iniwanan ng magulang. Opo. Para pala kayo ditong sadyang pinagsama-sama sa isang bahay ni nanay, ano? Ito, wala tong kapatid. Wala po. Solo lang. Solo din po. Pero yung papa niya kahit paano nagbibigay-bigay. Opo. Okay. Grabe, Toy. Yaman mo, Toy. Nag-aaral ka ba? Opo. Mag-aaral ka mabuti, ha? Para na sa ganun, pakita mo sa mama mo na mali ang batang iniwanan niya, ano? Nay, bali, ang dami pala ditong mga apo mong iniwanan. Ano? Yung palang na-aksidente, iniwanan din yun? Siya, tapos si Ivy. Baka talaga ikaw na yung bagsakan dito ng mga naiiwan? Ano? Magagawa Ha? Wala magagawa. Sabi ko nga, Nay, kung magkano lang yung perang pinagkakasya nyo sa ngayon, papaano na lang kung maubos na yun? Kasi wala naman nagtatrabaho sa inyo. Hindi, mangungutang po pagka yung amang po nagtatrabaho kaunti. Parang hirap-hirap na yun ang nadadanasan nyo dito ngayon, no? Nasadya po ko yung nata ang buhay ko eh. Pagkabalo ko na ganun po ako ng ganun eh. Tinandaan ko na nga lang po sa iyak. Ako'y naawa po sa aking mga apo. Ayaw po niya, maliit pa rin po yan ang iniwanan ng ina. Marites talaga. Ang gusto po nila yun, hindi naman po sila ginugutom ng aking mga anak. Ay wala pong magagawa eh. Diyan yatang ngayon ang buhay ng aking mga anak. Grabe.
Kaya naku, Pare-pares sila ang iniiwan, ano? may bahay naman po sila eh. Eh talaga pong ayaw na ng buhay na ganyan. Ang gusto yung masarap na buhay. Paano na itong apo mo na ito? Gusto niya makita yung mama niya daw. Eh, sabi ko nga po eh, hanapin mo yung mama kung nasaan. Eh, alam daw po niya kung nasaan. Nasa gasoline station daw. Eh, sabi lamang po ng mga tao yun. Hindi naman po niya kita. Hindi niya nakita. Hindi mo nakita ang ano mo? Hindi mo nakita ang mama mo? So, alaga, punta natin ang mama mo. Hanapin natin. Ha? Ano pangalan ng mama mo? Gina po. Gina. Agila din ang gamit niya? Iyawak ko yan. Okay. Nahuli yan ng ayong anak. Bayhawak. Okay. May bayahok pala din. Sige, nanay, ganito. Gamitin niyo naman na yung pera kay Ivy, ano? Tapos kakausapin ko po si Mrs. Tapos co-scholar namin si Ivy. Tulungan namin sa pag-aaral, ano? Para magdire-diretso. Tapos yung 4-piece man na kukuha ninyo, alam ko ang kontrata ng 4-piece diyan gamitin sa pag-aaral ng bata. Pero understood naman na yun kasi kung bibili nyo ng makakain nyo yun para kay Ivy din naman yun, di ba? Sige, ganoon na lang po gagawin natin. Nanay, ha? Basta hanggat nandito kami, gawin namin yung best na yun para makatulong po sa inyo, nanay. Sige. O paano, Ivy? Ganito. Basta maintain mo lang yung grades mo na gano'n, ha? Opo. Kasi yun lang naman yung gusto namin sa ini-scholar namin. Yung grades ay maintain mataas. Tapos, syempre, hindi huwag kang mag-absent. May perfect attendance ka ba nung nakaraan? Wala po naman pong ganun sa palahanan. Walang ganun? Wala po. Bakit wala? Sino teacher mo? Sir DJ po. Sir DJ, bakit walang perfect attendance para mas ma-motivate ang bata kung may mga ganun, di ba? Kapag may natatanggap kasing certificate ang bata na best, kumbaga ay perfect attendance, mas pagsisipagan yan, di ba? Kasi inahabol din nila yung mga ganun, achievement sense para sa bata, di ba? Kung ikaw ba, may ganun, absent ka ba? Hindi na po. Di ba? Baka kahit may sakit ka, pasok ka kasi meron kang achievements na pwede makuha, di ba? Okay, so, yung ano mo pala, yung nasabi ko sa'yo nung nakaraan, basta bawal lang din boyfriend, ganun. Ano? Nay, may boyfriend na ba ito, Nay? Ha? Paano kung may girlfriend to? Kasi babae yata gusto ni Ivy. Sabi niya kasi nung nakaraan. Pagawa mo ng akong bago mag-asawa. Yun nga po sabi ko kay Ivy. Tulungan muna niya kayo. Kaya nga sabi ko sa'yo, Nay, pahabain mo yung buhay mo para na sa ganun. Kung ano yung matatrabahuhan ni Ivy na pagbawi sa'yo, maabutan mo pa. Kaya huwag ka masyado magpa-stress sa problema, Nay. Ha? Nilada ako ng alam sa iba. Ayos lang yan, Nay. Okay lang naman umiyak. Mas may ginailalabas natin. Huwag lang ikaw masyado mag-iisip. Tatanda ka ng mas lalo. Tanda na nga eh. Nagdalaw pala kayo sa puntod. Yan na po ako hindi nakasama. Gwapo nito. Wala pong magbabantay. Alin ang sa iyo, nanay? Yung tatay nito? Okay. Grabe. Pare-parehas. Ba't ganun yung naranasan ng mga anak mo? Pare-parehas iniiwanan ng... Yung mama niya may bago ng pamilya. Ay, grabe. Same situation, guys, ito. Ng kapalaran ng mga anak. Pare-parehas ng kapalaran. Hindi naman ginugutom. Wala pong magagawa at ang gusto nila yung makisig. Paano? Pag kunin ka ng mama mo, papayag ka? Opo. Aba? Magulang po ako eh. Ha? Mama ko po. Mama mo yun. Doon po ako pinanganak. Siya ang nag-anak sa iyo. Opo. Kaya sasama ka sa kanya. Opo. Paano si papa mo? Kaya po sinama ako. Lagi po kinuha ko ng papa. O kaya nga, pag kinuha ka ng mama mo, hindi mo na makikita yung papa mo. Ay, babalik po din ako doon. Kay papa mo. Opo. Kamustahin ko po. Mas gusto niyo yata nito sa mama niya. Baka ito'y malas malapit sa nanay. Mamas boy. Okay, so kung mapanood man ito ng nanay ng bata na to, sana
bisitahin niyo po yung anak ninyo. Baka namimiss kayo nito kasi kanina nagsabi nga siya doon na gusto niya kayong makita, gusto niya kayong puntahan sa gasolinahan. Hindi ko naman alam kung saan na gasolinahan, sa dami ng gasoline station dito. Pero kung may nakakaalam, sabihin niyo po sa amin, samahan ko tong bata para makita yung mama niya. Bigyan natin ng time, makapagbanding sila, ilabas natin para makaano din dito sa bata. Okay? Okay, sige Ivy. Maraming salamat ulit. At sa susunod na pagkita na lang ulit natin, ha? Sige po. Okay. Thank you po. Ngayon pala, wala kang inaalagaan ulit na kalabaw? Walang ganun? Wala po. Wala pa kasi yung nakaraan na ibenta na, ano? Opo. Kailan ulit ikaw magkakaroon sa tingin mo? Hindi ko lang po alam. Ano yun, ikaw mismo ang sinasabihan? Hindi po. Ang lola ko po. Ang nakikipag-usap? Opo. Tapos tsaka mo aalagaan o ulahin? Tutulungan po ako ng lola. Okay. O sige. So sa ngayon, wala pala siyang inaalagaan na kalabaw like before na naipagbili nga dahil sa pagkamatay ng pinsan nila. So okay. Sa susunod na lang ulit na ipagkita, ha? Okay. Sige po, at salamat ulit sa lahat ng sumusuporta sa channel na to ni Commander. Sana panoorin nyo to, mag-like, comments kayo dito sa video ni Commander para na sa ganun ay makatulong pa siya sa mga sa mga beneficiaries like si Ivy na pwede nating yun nga ipasok natin sa scholar ng Team Marcos para makadire-diretso ng pag-aaral kasi walang trabaho si nanay. Wala sila ibang pinagkukunan dito, yung sa porfis lang. So, paano nila pagkakasyahin yung pagkain, baon. Hindi po kasya talaga ang 3-7 sa loob ng 2 buwan sa pag-aaral at sa pagkain. Kaya yun, gawin na natin kung ano may tutulong kay Ivy. At sa lahat ng mga gusto mag-donate sa kanya, mag-comment lang kayo, o mag-message lang kayo sa Commander ni Marcos o Alma Vlog. Nasa comment section niya yata o basta mag-message kayo, search nyo na lang yan, tapos mag-comment na lang kayo dito sa video na to para sa mga gusto magpaabot sa kanila ng tulong. Yun lang po, salamat. God bless po sa lahat.